love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, and I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love
could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng habaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Sama-sama po tayong manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na muli po aming nakapainig ng salita niyo. Lord God, thank you po sa mga alaasan na binibigay niyo sa amin araw-araw. And Lord God, thank you po sa aligtasan, kasayahan na muli namin nararanasan, Lord, sa araw-araw. Lord, thank you po sa mga blessing, Lord, na unexpected blessing na natatanggap namin, Lord. And Lord, thank you rin po, Lord, kasi hindi mo kami iniiwan sa abala ng aming laban. In Jesus' name we pray. Amen. And oh, what a joy to greet you all today. In a couple of weeks, we will be 6 months into our COVID lockdown. Being seniors, like Pastor Peter, my wife and I have been home since March with our eldest daughter, and thankfully, we are all well and enjoying each other's company. Our world today has been put on pause, and our lives have changed dramatically this year. But I do know within me that God is up to something, and we each have a part to play in His purpose and plan. It has never been about us, and certainly never been about me. Although there was a time I did not think this way. From an early age, we were trained to earn money and to be the best in business. Eventually, our family business grew and grew till it became one of the biggest conglomerates in the Philippines. Along with these successes came all the vices and sinful lifestyle of which I thought was the norm for a guy like me. The concept of eternal judgment and hell did not even occur to me as I reasoned out that as long as I did not rape, kill, or commit major sins, and as long as I think I'm a good person, God will understand and let me through into His kingdom. And boy, was I wrong. Just imagine if I would have happened to me during those wild and reckless days. I would have gone straight to hell because I did not accept the grace Lord Jesus has given to us freely. There was a verse that caught my attention, and it was this: "What will it profit a man who gains the whole world but loses his soul?" Mark chapter 8, verse 36. Only Jesus could turn my life around from the awful sinner that I once was. Through weekly Bible studies, I learned that the saving of a soul is all by the grace of God. It cannot be earned or deserved. No amount of good works, religious rites, or sacrifices can guarantee heaven. I realized that my sinful lifestyle can only be forgiven and cured by Christ our Savior through His death and shedding of His blood. God helped me to repent, accept His precious gift of forgiveness, and I gave my life to Jesus. Today, He continued to help me in my struggle from sin and be transformed. Slowly, my earthly desires of just wanting to please myself have gradually been shifting to wanting to please and honor God. Recently, because of this lockdown, my family and I began to meet weekly over Zoom to study the Bible and have been inviting friends even to join us. Indeed, this COVID is a form of reckoning from God. People nowadays are more conscious of eternity and are more willing to ask themselves the hard question: am I ready to face the worst possible scenario and to know where our final destination is? During this time, Philippians chapter 1 verse 21 became foremost in my mind, and it says, "For me, to live is Christ, and to die is gain." I realize now
More than ever, I have been immeasurably blessed. Each day is a gift, an opportunity to honor and love for Christ. And if death ever comes, as it surely will eventually, I will be with Him forever, my Savior and Redeemer. My soul is secure. 1 Peter chapter 2, verse 24 says this, "And He Himself, Jesus, bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. For by His wounds you were healed. For you were continually straying like sheep, but now ye have returned to the shepherd and the guardian of your souls." I want others, especially my brothers and my sisters, whom I dearly love, to experience the same healing, joy, peace, and freedom that I now enjoy. Would you please pray for me and the whole CCF family to be faithful to the end to our Lord Jesus. Thank you, and may all the praise and glory and honor be to Him alone. Hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah
Magandang araw po ng pagsamba. Sa araw na ito ay muli tayong lalapit sa trono ng ating Panginoong Diyos upang siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po muna ay tumungo para sa ating panimulang panalangin. Banal na Diyos, lumalapit kami sa iyo at hinihiling na sana'y maging karapat-dapat kami sa pagsambang ito, lalo na sa pakikinig ng iyong salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang laban sa iyo at naway ang pagsambang ito ay magdulot sa amin ng katiwasayan, ng kapanatagan at ng pagkaunawa na ikaw ay nakatunghay sa amin upang kami ay iyong samahan at pakinggan at damayan sa aming mga suliranin at mga pangangailangan. Ngayong umaga, makikinig kami ng iyong salita. Ihanda mo po kami sa aming pagbubulay na ito at nawa ay ang katalinuhan ay mapa sa amin at ipadala mo rin ang iyong sugong banal na Espiritu upang kami samahan at ang marinig nawa namin ay ikaw ang siyang nangungusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod upang maging daluyan ng iyong mga salita. Alisin mo ang kabalahan ng aming mga isip, matuunawa ang aming pansin sa aming pananambahan, lalo higit sa pakikinig na ito ng pinakamahalagang bahagi ng pananambahan. At yan ay ang pakikinig ng iyong mensahe para sa aming lahat. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang isang kapanipaniwalang mensahero ng Diyos ay yung hindi lamang alam o napag-aralan ang kanyang sermon, kundi ito ay kanya ring karanasan. Ang mensahe na kanyang dinadala ay nabibigyan niya ng buhay sapagkat ito ay karanasan niya tungkol sa Panginoong Diyos. Kaya ngayong araw na ito ay nais kong ulit-ulitin na talakayin ang mensahe tungkol sa kagandahang loob ng Diyos or ang pagiging generous ng Diyos, ang kanyang pagiging mapagbigay. Alam niyo, 6 na buwan na pala na may pandemya, humigit kumulang. At alam niyo naman na ang aking bahagi ng pinagkakakitaan ay ang pagtuturo. At sa loob ng 6 na buwan ay meron pa lamang akong 3 subjects na ituturo. Yung isa nga ay sa Miyerkules pa matatapos. So ibig sabihin, kada 2 buwan mayroon akong isang subject. At ang medyo malungkot nito ay hindi pa nababayaran hanggang sa ngayon yung subject na itinuro ko. Bagamat ako ay may pension, yun ay nakalana sa pambayad ng hinuhulugan namin sasakyan at sa suporta namin sa aking pamilya sa probinsya. Ang sahod naman ng aking may bahay ay inilaan na niya sa pambayad sa kooperatiba at saka sa mga card dahil may mga nakigamit ng kanyang card at dahil nagpandemya ay hindi nakakabayad ng sapat o regular.
At ang isang ipinagpapasalamat ko ay hindi naman nagpapatinag dito ang aking may bahay. Bagamat maraming mga gastusin sa pamilya, ay hindi niya kailanman pinagsisisihan na siya'y nakatulong sa marami sa pamamagitan ng pagpapahiram ng kanyang credit card at saka dun sa pagpapahiram nung kanyang karapatan na makautang sa kooperatiba. At dahil dyan, kung kami mag-asawa ang tatanungin, ay wala kami ngayong masasabing kita na maaasahan. Si Eric naman, bagamat siya ang kasama namin sa bahay, ay ikakasal na sa darating na Oktubre, kaya siya ay nakaharap sa gastos at hindi namin siya pwedeng asahan ng asahan. Kaya kami ay nagtsatsaga dun sa maliit na kita dun sa pagbebenta ng bermicas at saka dun sa kaunting natitira sa kanyang sahod. Pero at ito ay sinasabi ko hindi sa kung ano pa mang bagay, kundi sinasabi ko ito dahil sa maniwala kahit sa hindi, ay hindi namin naranasan ang magutom o mag-alalang kami ay magugutom sapagkat napatunayan namin na napakabuti ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung pag-uusapan yung God's generosity o yung kagandahang loob ng Diyos, ay masasabi ko na indeed He is a generous God batay sa aming karanasan bilang isang pamilya. Nais kong basahin ang mga talata na isa sa mga batayan ng ating mensahe. Doon po sa aklat ng mga hari, unang mga hari, 17, 7 hanggang 16. Unang mga hari, 17, talatang 7 hanggang 16. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi nyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo yung langis sa tapayan hanggang hindi sumapit ang talagang takdang araw na ang ulay
marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sidlan, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen. Ang lugar na pinangyarihan ng kwentong ito ay sa bansang Israel, no? Sa isang bayan na ang tawag ay Tesbi sa silangan ng Israel. At noon ay tagtuyot dahil hindi pinaulan ni Yahweh dahil sa pagsamba ng mga tao doon sa Diyos-Diyosan. At marahil katulad din ito ng ating panahon. Ngayon ay mayroon tayong nararanasang krisis at ang interpretasyon ng marami ay pinaparusahan tayo ni Yahweh sapagkat nalimutan na natin siya at mayroong ibang Diyos-Diyosan na tayong pinaglilingkuran. Marahil ay ang mga Diyos-Diyosang yan ang umaabala sa atin upang makalimutan natin ang lubos si Yahweh. Maaring ito yung ating hanap buhay o yung ating mga libangan o mga kasiyahan o ano paman na nagiging dahilan upang mawalan tayo ng panahon kay Yahweh. Nung panahon yon ay tagtuyot at wala halos makain ng mga tao. Kaya ang ginawa ng Diyos ay inutusan niya si Elias na pumunta sa silangan ng Jordan kung saan may tubig. At ang sabi ng Bible ay may inutusan siyang mga ibon na magdadala ng pagkain para kay Elias. At nung magtatagtuyot na rin doon sa lugar na kanyang pinuntahan ay pinalipat siya sa Sarepta, isang lugar sa Israel. Sino si Elias? Si Elias ay isang propeta o alagad ng Diyos. At kung mapapansin natin ay kanyang inililigtas si Elias sa epekto ng tagtuyot o taggutom. Kaya dinadala lagi niya ito sa mga lugar kung saan may tubig, kung saan may pagkain. Tandaan po natin na batay doon sa karanasan ni Elias ay hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad. At batay doon sa ikinukwento ko sa inyo kanina tungkol sa buhay namin, masasabi ko na hindi kami pinababayaan ng Diyos. Sapagkat siya ay generous at napakalawak ng kanyang kagandahang loob. At ang kanyang kakayahan para magkaloob ay sapat para sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. At doon sa Sarepta ay pumunta siya sa bahay ng isang babaeng balo na may anak, isang babaeng balo na may isang anak. At alam nyo naman siguro ang ibig sabihin ng pagiging balo, lalo na nung unang panahon. Dahil siya'y walang asawa, walang makakasuporta sa kanya,
at napakalimitado ang kanyang kakayanan upang makasurvive sa buhay na ito. Kaya ngunit nakakagulat na doon siya ipinadala ni Yahweh. Ang sabi niya doon sa binasa natin ay meron siyang inutusang babaeng balo para mag-asikaso sa kanya. Para doon sa babaeng balo, dahil siya mahirap, ay napakadaling magdahilan para iwasan niya yung responsibilidad ng pagpapakain dun sa taong sinugo sa kanya ni Yahweh na si Elias. At siguro kahit sa ating panahon ngayon, napakadaling mag-excuse o magdahilan at sabihin na hindi natin kayang tumulong sa panahong ito sapagkat tayo mismo ay nangangailangan. Ngunit nakakamangha na sa kabila nung kalagayan nung mag-ina, sila ay mahirap, sila ay halos walang makain, ay hindi sila nagdalawang isip upang painumin ng tubig, pakainin si Elias at itanggapin sa kanilang tahanan. Siguro ay may nauna ng pakikipag-usap ang Diyos doon sa babaeng balo, o may nauna na siyang sinugo para sabihin doon sa babaeng balo na may darating siyang bisita na ito'y alagaan, no? O kaya ay maaaring ang babaeng balong ito ay talagang nakakakilala sa Diyos. At dahil siya nakakakilala sa Diyos, ay sino mang lumapit sa kanya ay handa niyang tulungan sa abot ng kanyang makakaya. Hindi po ba ganyan dapat ang attitude ng mga mananampalataya? Ang akin ay sa'yo rin. Sa kabila ng aking pangangailangan, hindi kita pagdadamutan. Ang sabi nga nung aking pamangkin na dating personal secretary ni Atty. Yasay, ang sabi daw sa kanya ni Atty. Yasay pagka sila ay magkasama, mi casa, su casa. Ang aking tahanan ay iyong tahanan. At yun ang hindi niya malimutan, kaya siya lubhang nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang pinaglilingkuran na si Atty. Yasay. So ang babaeng ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay hindi makasarili. Napaka mapagbigay at may kagandahang loob na taglay sa kabila ng kanyang kahirapan. At ako'y naniniwala na lubos ang pagtitiwala niya sa Diyos, na sa kabila ng siya binibigyan ng pananagutan, hindi niya ito tinanggihan. Hindi siya gumawa ng dahilan upang ito ay iwasan. Bagkus ay malagod niyang tinanggap at ipinaghanda ng pagkain si Elias. At nakikita ko mga kapatid na dapat ganito ang ating pagtanaw sa kasalukuyang panahon. Na bagamat mahirap ang buhay, hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan, hindi pa rin sapat na dahilan iyon upang umiwas tayo sa pananagutan sa ating kapwa.
lalo na yung nangangailangan. Sa pamamagitan ni Elias ay ipinakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob doon sa babaeng balo. Kanya ring sinuklian ng kagandahang loob yung babaeng balo at sa pamamagitan ng himala na kanyang ginawa sa pamamagitan ni Elias ay nasumpungan ng babaeng ito ang kasapatan sa gitna ng pangangailangan. Kahit sa kanyang kahirapan, hindi niya tinanggihan ang pananagutan upang patuloyin si Elias na sa panahong iyon ay nangangailangan. Kaya naman, naghimala ang Diyos sa kanyang buhay. At sa pamamagitan ni Elias ay napuno ng harina at langis sa kanyang tahanan na sukat wala siyang kalagyan. Mga kapatid, maaari kong sabihin na ito ang aming nararanasan ngayon, na kahit sa kabila ng pangangailangan ay hindi ko nakitang pinagkulang kami ng aming Panginoon o ng ating Panginoon. Patuloy siyang nakasubaybay at gumagawa ng mga himala upang makarating sa aming pamilya ang kanyang biyaya. Maliban pa yan sa pag-iingat niya sa kalusugan na kanyang ibinibigay at sa pagkakataon upang makaiwas kami sa panganib na dala ng kasalukuyang sitwasyon. God is a generous God and He is generous as well to generous people. Pagka ang isang tao ay may magandang loob, tiyak na may magandang loob din para sa kanya ang Diyos. Kumusta na po kaya tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya? Tayo po ba ay bukas pa rin ang tahanan sa mga taong nangangailangan sa kabila ng ating pangangailangan? Nalulungkot ako pagka nalaman ko na o narinig sa mga balita na may mga nahuli na nagsasabong o kaya ay nagiinuman sa panahong ito. Sa halip na sinupin ang kanilang pera, ay sinasayang pa upang pagbigyan ang kanilang pansariling kasiyahan. Hindi pa sinisinop yung kaunting mayroon sila, o kaya sana'y ginamit na lang nila yon upang makatulong pa sa iba. Bukod doon ay nagiging banta sila ng panganib sa pagkalat ng coronavirus dahil sila ay nagsasama-sama sa isang lugar. So, paano pagpapalain ng Diyos ang mga taong ganyan na kahit pinagkalooban ng kaunting biyaya ay inaaksaya pa rin sa mga bagay na magdadala lamang sa kanila ng pansariling kasiyahan? Mabuti sana kung ginagastos para sa pamilya o sa mahalagang bagay. Ngunit kung ipagbibisyo lamang, paano tayo pagtitiwalaan ng Diyos ng sapat para sa ating pangailangan? Sa Mateo 14 talatang 15 hanggang 21 ay binabanggit naman doon yung kasaysayan ng pagpapakain sa 5,000 tao.
sapagkat gumagabi na, no, maraming mga tao ang nakasunod pa rin sa ating Panginoong Jesus, no, sapagkat sila ay nalilibang sa pakikinig sa kanyang mga kwento at sa kanyang pangaral, at hindi na mamalaya na gumagabi na at wala namang mabibilhan ng pagkain sa lugar na yon. Kaya ang mga alagad ay lubhang nag-alala at isinuggest nila kay Jesus na pauwiin na lamang ang mga tao upang makapamahinga na rin at upang doon na sila sa kanilang tahanan kumain. Pero si Jesus ay hindi yung tipong umaatras sa pananagutan. Sinundan siya ng mga tao at siya naman ay nangaral, ayaw naman niyang pauwiin sila ng gano'n na lamang, ng gutom at saka pagod. Kaya sinabi niya sa mga alagad ay magtanong-tanong kayo sa 5,000 yan kung sino yung may dalang pagkain. At isang paslit o isang bata ang nagtaas ng kamay at sinabi ay ako po ay may dalang 2 isda at 5 tinapay. Kaya sabi ni Jesus ay kunin nyo yung 2 isda at 5 tinapay dun sa bata at siya nating gagamitin upang pakainin ang 5,000 kataong yan. At sa bilang nung araw ay hindi pa kasama ang bata at ang mga babae. So marahil nag-iisip ang mga alagad kung paano magkakasya yung pagkain na dala ng bata. Pero ang mapapansin natin mga kapatid, ang batang ito ay pumunta para makinig kay Jesus at siya'y handa. May dala siyang pagkain. Kanyang na-anticipate na baka sila ay gabihin o kaya ay magutom, ay mabuti na yung may dala. No? So napaka-responsable ng paslit na ito. Hindi lang siya responsable, siya ay generous din o may magandang loob, sapagkat sa kabila ng siya'y umaasa lang sa kanyang mga magulang, ay hindi na niya inaalintana na baka siya'y magutom sa dahil sa napakarami ng tao. Bagkos ipinagkatiwala niya yung 2 isda at 5 tinapay kay Jesus. At nang ito ay i-bless ni Jesus, ay nakakain ang 5,000 at may natira pa. Hindi po ba kamangha-manghang kwento ito ng pagiging magandang loob ni Jesus, pagiging magandang loob ng bata, at ang pagiging responsable ng bata. Marahil siya isang Boy Scout kung meron na nung araw, laging handa. Di po ba tayo bilang mga mananampalataya ay dapat may ganito ring attitude na responsable at may magandang loob? Di po ba tayo pagka nagkakaroon ng mga gatherings, lagi nating ipinapaalala sa mga dadalo, o magdala po kayo ng pagsasaluhan natin, magdala kayo ng tanghalian at saka merienda, at ito'y ating pagsasama-samahin para
ating pagsalu-saluhan. Pero mapapansin natin na mayroong iba na walang kadala-dala. No? Sapagkat alam nila na meron silang mahihingi o masasaluhan. No? Hindi sila handa at siguro ang excuse ng iba wala naman silang madadala No? Pero ang batang ito ay nakakamangha dahil siya'y bata pa naman, pero handang-handa siya na makinig ng Ebanghelyo ni Jesus at hindi siya nag-atubiling ibigay yung kung ano man yung mayroon siya para makatulong sa pagpapakain sa 5,000. Kanyang buong pagtitiwala na ibinigay ito kay Jesus. Hindi siya nagtanong kung para sa akin lang ho ito hindi ho ba dapat may dalang lahat? Bakit ho sila hindi nagdala? Bakit ako lang? Sa halip ay ibinigay niya ng buong puso sa mga alagad yung kanyang dalang pagkain, at nang ito'y kunin ni Jesus, ito ay kanyang binless at saka i-distribute. At mamamangha kayo na malamang lahat ng 5,000 maliban pa sa mga bata at babae ay nakakain at may natira pa. Magandang ating i-analyze ang kwento na ito na bukod dun sa pagiging handa at responsable ng bata ay napaka-generous niya. At alam po ba ninyo mga kapatid na ang generosity breeds miracle? Ang kagandahang loob po ay nanganganak ng himala. Kung tayo may magandang loob, ay makakaranas tayo ng mga himala sa ating buhay at tayo mamamangha kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng himalang yan. At ito ay dahil sa ating pagiging generous. Kaya walang dahilan upang tayo ay magsawalang kibo o huwag kumilos, huwag tumulong, o walang gagawin dahil lamang ang tingin natin o pagdukot natin sa ating bulsa ay wala itong laman. Marami tayong pwedeng gawin upang makatulong sa ating kapwa sa panahon ng mga pangangailangan. At pinatunayan ng babaeng balo, pinatunayan ng batang paslit na kapag ikaw ay may magandang loob, ay ito ay tatapatan din ng Diyos ng kagandahang loob, sapagkat ito ay isa sa mga kalikasan ng ating Diyos. Siya ay may magandang loob. At kung ginagawa mong halimbawa si Jesus sa kagandahang loob, ikaw rin ay mag-aani ng kagandahang loob. Katulad ng balo, katulad ng batang paslit. Kaya ang hamon sa atin sa panahong ito, mga kapatid, ay magtiwala tayo na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa kabila ng mahirap nating kalagayan. Basta magtiwala lamang tayo sa Kanya. At pagka may pagkakataon tayo upang makatulong sa mga nangangailangan, huwag nating gagawing dahilan ang ating sariling pangangailangan. Sapagkat hindi yan nakakatulong upang tayo makasumpong. Para tayo ay makasumpong, tayo ay magbigay. Ang nagbibigay ay tumatanggap.
at hindi pinagkukulang ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan po ang tatandaan natin sa panahong ito ng pandemya. Hindi tayo kayang tibagin sa ating paniniwala na sa kabila ng pandemyang ito, makakaraos tayo. Lalo na kung patuloy tayong nagiging sensitibo sa pangailangan ng ating kapwa at hindi alintana ang sarili nating pangailangan upang makatulong. Yan po ang sikreto, mga kapatid, ng kasapatan. At the more na ipagdamot natin sa iba kung ano ang mayroon tayo, the more na ating protektahan ang sarili nating pangailangan, the more na tayo ay mangangailangan, and the more na hindi tayo makakasumpong ng sapat. Ngunit ang kabaliktaran nito ay ang kagandahang loob. At pagka ikaw ay may magandang loob, katulad ng babaeng balo at katulad ng batang paslit, tayo ay makakasumpong at hindi tayo magkukulang. Amen. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, who was and is and evermore shall be.
God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sana po ay naging maliwanag sa amin ang iyong mensahe na ipinarinig sa amin ngayong araw na ito. Ngayon ay panahon na ang mga tao ay nangangailangan. Ngunit marami ang natatakot magkaloob o tumulong sapagkat sila man ay nangangailangan din. Sana po sa mga talata sa Biblia na aming narinig, magbigay ito sa amin ng linaw ng isip, ng pagkakataon upang ma-realize na ang kasapatan nga pala ay ipagkakaloob mo dun sa mga taong may magandang kalooban, na ang sino mang nagtitiwala sa iyo, ang sino mang sumusunod sa iyong kalooban ay hinding-hindi mangangailangan. Ibubuhos mo ang iyong biyaya at mararanasan namin ang kasapatan. Inyo pong pagalingin na ang mundo, hindi lamang sa pandemya kundi sa lahat ng uri ng karamdaman na mayroon to, para patawarin po kami dahil alam namin na ang buong daigdig ay nagkakaganito sapagkat lubos kaming makasarili, makasalanan, pinabayaan ang aming kapaligiran, pinabayaan ang aming kapwa, nagkanya-kanya kami, hindi kami naging parehas sa iba at naging sakim kami, kaya ang iba ay nawalan. At dahil dyan, ngayon ay nagdurusa ang aming mundo dahil na rin sa aming kagagawan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sana po ay sapat na ang panahon para ma-realize naming lahat na kami ay nagkamali at ikaw lamang ang tanging makalulutas ng suliranin ng mundo, na hindi namin kayang lutasin ang problemang ito kung hindi sa tulong mo, O Diyos. Sana po ay maging available na ang mga bakuna at gamot para sa coronavirus. Sana po ay maging maliwanag na ang isip ng mga tao na ikaw lamang ang paglilingkuran at hindi ang iba't ibang Diyos-Diyosan. Sana rin po, Panginoong Diyos, ay magpatuloy ang bawat pamahalaan sa bawat bansa sa pagsisikap upang mapuksa ang mga suliranin ng mundo, at ang hangarin nawa ng bawat pinuno ay sundin ang iyong kalooban, magsumikap para sa kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa ng mundo. Tulungan mo ang mga frontliners, ilayo mo sila sa panganib, pagalingin mo po ang lahat ng may sakit, anumang uri nito. Tulungan mo na makaiwas sa karamdaman ang mga mamamayan at maging disiplinado
pagdating sa usapin ng health protocols. Nawa o Diyos ay maging bukas palad kaming lahat sa pagtulong sa aming kapwa kahit na kami ay nangangailangan din. Bigyan mo kami ng kakayanan at ng willingness upang makatulong sa mga nangangailangan. Ngayong panahong ito, kailangan namin na magtiwala sa iyo. Huwag mawala ng pag-asa upang magpatuloy kami sa pagsisikap na labanan ang kasalukuyang sitwasyon. At sana sa paglaban namin ito ay ma-realize namin na dapat kasama ka namin sa laban upang kami ay magtagumpay. Pagpalain po ang lahat ng kaanib ng DAP o ang lahat ng mga mananampalataya. Tulungan mo ang mga nakatatanda at mga vulnerable sa sakit. Ganon din ang mga bata na walang malay. Sana'y magabayan sila ng kanilang mga magulang. Pagpalain mo ang lahat ng sumapit sa kaarawan ngayon. Ganon din ang may mga ipinagdiriwang na mahalagang okasyon sa kanilang buhay. Ipaalala mo sa kanila, O Diyos, na ang bawat kaarawan, ang bawat mahalagang okasyon ay biyaya na kaloob mo sa sino man. Pantayan mo ang mga kasamahan namin na sa ngayon ay nasa ibang bansa. Tulungan mo sila doon habang inyo ring inaalagaan ang kanilang mga pamilya rito. Sana po, O Diyos, magbukas na ang ibang mga negosyo upang magkaroon ng mga trabaho at maiwasan ang tagutom, maiwasan ang paglala ng sitwasyon, at nawa ay sa iyong kagandahang loob ay makita namin na ang lahat ng pangailangan namin ay ipagkakaloob ng sapat, lalo na kung kami ay maglilingkod, magtatapat at magiging may mabuting loob sa aming kapwa. Pagpalain mo po kami, ingatan mo kami, palakasin mo kami, at ilayo sa karamdaman. At sana, O Diyos, ay simula ngayon ay mas yumakap kami ng mahigpit sa iyo at kilalanin namin na ikaw talaga ang kaisa-isang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us, every moment, all our days. God be praised, oh God be praised. Praise God with mourning
the Father, praise the Son, praise the Spirit, now in us, every moment, all our days. God be praised, oh God be praised. Praise God when face to face we see the one who died to set us free. The one who rose in victory. Praise now forever Christ our King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now in us, every moment, all our days. God be praised, oh God be praised. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, now with us, every moment, all our days. God be praised, oh God be praised, God be praised, our God be praised, God be praised, oh God be praised. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. At ngayon, sumayin yung lahat ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, at ang gabay ng banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyong pakikiisa sa ating pananambahan. Magsama-sama po tayo uli sa darating na Miyerkules at sa susunod na linggo upang makinig ng salita ng Diyos at sama-sama nating damhin ang pagkilos niya sa ating mga buhay. Mag-ingat po tayo, hindi nagbabago ang sitwasyon, mapanganib pa rin, hindi pa rin tayo makakabalik sa simbahan kahit pinapayagan ang 10%, sapagkat hindi naman tayo marami ay kapag ka dun sa average ng dumadalo sa simbahan ay kinuha mo ang mga 10% doon ay baka wala pang 10 ang payagan na magsama-sama sa pagsamba. Ganon din ang inyong pastor ay senior citizen, kaya restricted pa rin upang gumalaw. At ayaw ko namang mag-violate sa patakaran. Gusto ko sanang respetuhin kung ano ang patakaran pinaiiral ng ating pamahalaan. Sana po ay maunawaan niyo yun. At ang aking panawagan ay dahil nagpapatuloy pa rin ang ating mga pananagutan, ay sa kabila ng ating pangailangan ay alalahanin po sana natin na ang pangailangan din ng ating simbahan. Magbigay tayo ng ating mga tithes
at nang sa ganon ay tumakbo pa rin at makatugon pa rin sa mga pangangailangan ang ating simbahan. Salamat po, magandang araw ng pagsamba sa inyong lahat. Amen.